Sa Gold Pixie Estate, sinasabi ng Duke na aalis na siya agad. Naghahanda sila ng piging para sa kanya, ngayon din. Hindi ba siya makapaghihintay hanggang sa matapos ito? Sinasabi ni Damian na masyado na siyang matagal na nawala. Panahon na para bumalik siya sa pamilya niya. Sinasabi ng Duke na kung talagang nagpipilit siya, wala na silang magagawa. Pero kaya niya bang maghintay ng isa pang araw? Pipili siya ng mga kabalyerong maghahatid sa kanya pabalik. Nagtataka naman si Damian kung bakit may maghahatid pa sa kanya. Sinasabi ng Duke na oo, alam niyang malakas siya, pero maaari pa rin siyang makasalubong ng mga tulisan sa kanyang pagbabalik. Sinusubukan niya lang na gawing payapa hanggat maaari ang kanyang pagbabalik. Napakunot ang mga mata ni Damian at sa isip-isip nito na sa totoo lang, hindi niya naman ito kailangan, pero marahil ay mas mabuting tanggapin na lang ang kanyang mabuting kalooban. Nagbigay galang si Damian at sinasabi nito na naiintindihan niya, aking kamahalan. Salamat sa lahat ng bagay hanggang ngayon, umalis na si Damian, sakay ng kanyang kabayo. At sa unahan nito, may dalawang knight na kasama, nakangiting sinasabi ni Victor na sa wakas, uuwi na sila, young master. Nakakahinga siya ng maluwag dahil naresolba na ang insidenteng kinasangkutan niya. Galit na sinasabi ni Damian na hoy, may gusto ba siyang ipahiwatig? Sinasabi ni Victor na syempre wala, bukod pa roon, medyo komportable ang pagkakaroon ng karwahe noong simula. Pero ang pagbabalik ng naglalakad ngayon, hindi talaga madali. Hindi tulad ng taong marunong lang sumakay ng kabayo, di ba? Masakit na ang mga binti niya, naiinis at sa isip-isip ni Damian na ang maliit na insekto na ito. Mula nang makaalis siya sa estate ng Duke, halatang sobrang taba na ang naipon sa tiyan niya. Pagbalik nila, sisiguraduhin niyang maibabalik niya siya sa ayos. May tumawag ng pansin kay Damian at sinasabi nito na Sir Damian, malapit nang lumubog ang araw. Ihahanda niya na ang kampo ng maaga, sinasabi ni Damian na sige. Maaari niyang gawin yan, lumubog na ang araw, at napalitan na ito ng buwan. Makikita dito na gumawa ng apoy sila Damian, at ang mga knight ay nakabantay sa paligid. Sinasabi ni Victor na nakaluto na at handa na ang mga inihaw na pagkain para sa hapunan, young master. Sinasabi ni Victor na kung gayon, simulan na nila. Tinawag ni Victor ang mga knight at sinasabi nito na mga Sir Knight. Mangyaring sumali sa kanila, sinasabi ng isang knight na ayos lang. Kakain sila ng magkahiwalay mamaya, sinasabi ni Victor na halika na, sumabay na sila sa kanilang kumain. Napatitig lang naman dito si Damian at napatahimik, at naalala nito ang tatlong bugok. Tinatanong nila kung talaga bang aalis na siya bukas? Sinasabi ni Damian na oo, at sa isip-isip nito na naku naman. Bakit ba ang lalagkit ng mga taong ito? Sinasabi ni Pavel na dahil sa kanya, Sir Damian, namulat siya sa isang bagong antas ng lakas. Nakapagbigay rin siya ng malaking serbisyo sa sambahayan ng Duke. Sinasabi ni Damian na sige, nagtrabaho silang lahat ng mabuti. Sinasabi ni Pavel na hindi nila kailanman malilimutan ang mga aral na ibinigay ninyo sa kanila. At patuloy na magsikap na sumulong, nagbigay galang ang tatlo kay Damian, at nagtaka naman siya dito. At sabay-sabay silang nagpasalamat, hindi pa din nawawala ang pagkabigla ni Damian, at napangiti na lang ito, at sinasabi nito na mabuti, silang mga pilyo. Nagtatawanan naman ang mga knight at sila Damian, at Victor. Biglang nakaramdam ang mga knight ng isang panganib sa paligid, at nagkatinginan ang mga ito. Sinasabi ng isang knight na Sir Damian, sisilipan niya lang sandali ang paligid para makasiguro. Sinasabi ni Damian na sa tingin niya, hindi na yon kailangan. Sinasabi ng isang knight na hindi ito magtatagal, babalik sila agad. Bigla na lang may umatake sa isa sa mga knight, napasok ito ng dugo, at tumusok ito sa isang puno. May nagsasalita at sinasabi nito na hindi niya inaasahan na talagang magtatalaga ang Duke ng mga escort para sa kanila. Pero kahit ganoon, kung mga hamak na low-class knight lang sila. Kinuha nito ulit ang kanyang sandata sa nakatusok na knight. At batid pa nito na hindi nila siya mapipigilan, na bahala naman ang isang knight, at nagulat ito nang nakilala niya ito, kung sino ito. At sinisigaw nito ang pangalan ni Sir Howard, at napapatanong ito kung bakit niya ginagawa ito. Napadapa naman si Victor at tinatanong din ito kung bakit niya ginagawa ito. May dumating na ibang tao, at sinasabi nito na mukhang may mga peste silang nakikialam sa paligid, hindi ba? Ito pala si Rebecca, napatulala na lang ang isang knight, at bigla na lang itong nahulog sa control ni Rebecca.
Biglang nagtakip ng ilong si Damian, at sinasabi nito na ito ay bewitch ang scent. At sinasabi ni Damian na wala ng ibang pagpipilian. Pasensya na, Victor, hinampas ni Damian si Victor at pinatulog niya ito. Inutos ni Rebecca sa isang knight na paikutin nito ang kanyang ulo. Pinapahinto naman ni Damian ang knight na huwag niyang gawin ito. Maririnig na lang ang mga buto nito na nabali, at sabay na lang itong nahulog sa lupa. Sinasabi ng isang dumating na kawili-wiling tao, kahit na mababa ang antas niya, hindi siya naapektuhan ng nakahahalinang amoy. Sa tingin niya, mayroon siyang natatanging pangangatawan. Sinasabi ni Rebecca na totoo nga, napapaisip tuloy siya ngayon. Siguro, dapat nila siyang patayin at dahan-daang hiwain. Ito pala ang mga dark mages na sila Rebecca at ang matabang lalaki, at ang mid-class knight na si Ernst Howitz. Sinasabi ni Ernst na sa wakas ay nagkita rin sila, Damian Haxon. Sisiguraduhin niyang paghiwa-hiwalayan niya siya at ialay sa puntod ni Lady Chelsea. Nakangiting sinasabi ni Damian na siya ay lubos na katawa-tawa. Para sa isang taong basa ang sarili dahil sa takot kay jail, napakabilis niyang manisin ng iba dahil hindi nila siya naprotektahan. Sinasabi ni Rebecca na naku, napakawalang awa niya naman, Sir Damian. Paano niya nagawang lagyan ng asin ang sugatang puso ng isang tao? Gayunpaman, saan niya ba nakukuha ang kumpiyansang yan? Huwag niyang sabihing naniniwala siya talagang kaya niyang harapin silang tatlo ng mag-isa. Sa tingin niya ay hindi niya alam kung sino talaga sila. Sinasabi ni Damian na mga dark mage sila ng Yulan at nasa ranggo ng mga executive, hindi ba? Nagtataka at nagulat naman dito si Rebecca, at sinasabi nito na paano niya nalaman yan. Sinasabi ni Damian na matalas ang pandinig niya. Tinaas ni Ernst ang kanyang sibat at sinasabi nito na walang saysay ang kanyang pagyayabang. Ngayon, sisiguraduhin niya, mamamatay siya sa isang masakit na paraan. Umatake na si Ernst, at biglang may tumakbo, at hinaharangan nito ang atake nito ng walang kahirap-hirap. Nabigla naman sila at hindi sila makapaniwala, nasa tabi na ni Damian ang dumating, at nakangiting sinasabi ni Damian na mali ang kanyang akala. Hindi rin siya nag-iisa, Ducal House of Gold Pixie, middle class knight. Sebastian Vincenzo, sa nakaraan, sinasabi ni Damian na naiintindihan niya, aking kamahalan. Salamat sa lahat ng bagay hanggang ngayon, sinasabi ng Duke na may isa pa siyang pabor na kailangang hingin sa kanya. Tungkol ito kay Ernst Howitz, nawawala siya, sinasabi ni Damian na naiintindihan niya. May sama ng loob sa kanila si Howitz dahil sa pagkamatay ni Lady Chelsea. Sinasabi ng Duke na maaaring ang maghiganti siya, gayon din ang sa Dark Mage na ang mga plano ay sinira niya. Pinuprotektahan siya ni Sir Jael, pero siya ay hindi. Kaya naman, balak niyang magtalaga ng isa pang bihasang kabalyero bilang kanyang bantay. Pumasok na siya, ito pala si Vincenzo, tinignan nito ni Damian at agad-agad naman niya nakilala ito, at sa isip-isip nito na ito si Sebastian Vincenzo. Sinasabi ng Duke na ang iba pang mga knight na kabilang sa middle class ay wala at nasa mga misyon. Si Sir Sebastian lamang ang natitirang available. Sir Sebastian, ipinagkakatiwala niya sa kanya ang pagprotekta kay Sir Damian. Nagbigay galang si Sebastian at sinasabi nito na naiintindihan niya, aking kamahalan, babantayan niya siya gamit ang kanyang buhay. Sa isip-isip ni Damian ngunit nagbigay na ng ibang mga utos ang Duke kay Vincenzo bago pa man yun. Upang sundan siya ng palihim at bigyan siya ng proteksyon. Dahil kung hayagang nasa tabi niya si Vincenzo, maaaring hindi na kailanman magpakita ang kanilang mga kaaway. Nababahala naman ang matabang lalaki at si Rebecca sa pagpapakita ni Sebastian. Sa isip-isip ni Damian na bagaman sinabing siya ay binabantayan, isa talaga itong pakana upang ilabas ang mga nagtatagong Dark Mage. Napakatuso niyang maharlika, sinasabi ni Howitz na matagal-tagal na rin, Sir Sebastian. Tinatanong ni Sebastian kung bakit siya narito, Howitz. Sinasabi ni Howitz na nagpasya na siyang huwag hayaang mabuhay ang sinumang may kaugnayan sa pagkamatay ni Lady Chelsea, Sir Sebastian. Tinatanong ni Sebastian kung anong kalokohan yan. Tinapos ni Lady Chelsea ang sarili niyang buhay. Hindi ito kasalanan ng sinuman, sumisigaw at sinasabi ni Howitz na huwag siyang magbitiw ng ganyang mga walang kwentang bagay. Alam niya ba kung gaano katatag si Lady Chelsea, ang isang babaeng tulad niya ay hinding-hindi magpapakamatay. Ang sinasabi niya, pinatay siya ng Duke, malamang na namatay siya sa gitna ng malupit na pagtatanong. Hindi niya hahayaang hindi mapaghigantihan ang kanyang kamatayan.
Papatayin niya si Damian Haxon, pati na rin ang mga nag-interrogate sa kanya. At sa huli, papatayin niya mismo ang duke. Sinasabi ni Sebastian na iniisip niya pa na magsalita tungkol sa pagpatay sa kamahalan. Talagang wala na siya sa sarili niyang katinoan. Tumatawa at sinasabi ni Howitz na hindi niya sasayangin ang kanyang mga salita, Sir Sebastian. Iwanan niya si Damian Haxon, at patatawarin niya ang buhay niya. Sinasabi ni Sebastian na anong kayabangan yan, isang uod na tulad niya, naglalakas loob na sabihing patatawarin niya siya. Sa isip-isip ni Damian na gaya ng inaasahan sa isang knight na kabilang sa middle class. Sinasabi ni Howitz na tinatawag niyang kayabangan ang mga salita niya. Tama siya, mas malakas siya kaysa sa kanya, pero hindi na ngayon. Pinagpapawisan na sinasabi ni Sebastian na hanggal siya. Talaga bang gumamit siya ng itim na mahika? Sinasabi ng matabang lalaki na tama. Sumailalim siya sa parehong proseso ng pagpapahusay gaya ng kay Guillermo Blackwing. Bilang kapalit ng kanyang life force, nagkamit siya ng napakalaking mana at lakas ng katawan. Inutos nito na buksan nito ang kanyang mga mata, at naglabas ito ng umaapaw na aura. At sinasabi nito na saksihan ang lakas na kanyang nakamtan. Sa isip-isip ni Sebastian na napakatindi ng kanyang aura. Nahijitin na kaya niya ang middle class, tinatanong ni Howitz kung anong problema. Nagulat ba siya? Naiintindihan niya na ba? Dapat ay pinakinggan niya ang kanyang babala. Ang kailangan niya lang gawin ay iwanan si Damian Haxon, at hindi na sana niya siya pinatay. Hindi ba yun ang sinabi niya? Umatake na ito at napapatulala na lang si Sebastian. At si Damian, nakagawa ito ng malawak na pagsabog, iniwasan lang ni Damian ang kaunti ang atake nito, at tinignan nito ang nagawa nitong malawak na pinsala, tinitigan ito ng matalim si Howitz, at makikita dito na nakangiti lang ito.